At speaker po ako ng church, morning, Laguna pa po ako manggagaling, Caloocan, malayo. Oo. Gising ako ng alas 4 ng madaling araw. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-enjoy yung presensya nyo kahit malamig, no? Buhos ako ng tubig. And then, nakaligo ako, nakaayos ako, natapos po ako ng alas 5, no? Nang may mag-alas 6. And then, biyahe ako ng jeep, papuntang Pasita. Hindi ko alam kung ano po yung lugar, inaano ko lang po yung lugar. Pagbaba ko ng Pasita, sabi ko, Lord, mag-LRT ba ako? Parang gusto ko ma-enjoy ko yung presensya nyo. Sa Pasita, mayroong sakay, papuntang Sangandaan, diretso, Caloocan. Sabi ko, hindi, magbas na lang ako. Para naman mahaba-habang pahinga. Nakahiga lang ako. Sakto na yung baba ko, church na kagad. So, sakay ako ng bus. Habang nakaupo ko sa bus, in-enjoy ko yung presence ni Lord sa aking tainga, may nakasat pa po kasing earphone. Then, nakikinig ako ng music habang ina-enjoy ko yung presence ni Lord. Papasok ng Muntinlupa, siningil na ako ng driver, ng konduktor. Then, papasok na sa Sana Heights, nakatulog ako. Sabi ko, ano kaya itong lugar na to? Then, pagdilat ng mata ko, nag-stop po kasi Magallanes. Alam po natin yung Magallanes, no? Sa Manila, no? Pasok na Magallanes. And I expect, sa susunod na lugar pong yun, Ayala. Ayala na po sa Makati. Then, paano ako noon? Dilat ako, okay, malayo-layo pa yung biyahe ko. Then, nakinig-ulay ko, nakatulog ako. Then, nag-stop na naman. Sabi ko, Ayala na to. Ayala na to. Pagdilat ko ng dahan-dahan, may tubo sa harap ko. Sabi ko, wala ito kanina. Bakit? May tubo. And then, habang inaalinag ko, nangingintab yung tubo, nakaupo ako, yung upuan ko, di ba malambot sa bus, tumitigas. Hindi ko, teka muna, nasa na ako? Pagdilat ko, nasa loob po ako ng LRT, Quirino Station. Wow! Anong ginagawa ko dito? Nakaraan po yun, 2 weeks ago. Wow! Pagdilat ko, bakit ako nandito? Yung mga tao po sa loob ng LRT. And then, ako naiyan ako na parang, sige na, upo na ako. Habang nakaupo po ako, nagpe-pray ako sa Lord, ano yung purpose, bakit ako nandito sa loob ng LRT? Nasa bus ako kanina, baka nananaginip lang ako, kinagkapak ko yung sarili ko, wala akong ticket. Diba sa LRT may ticket? Then I realized talagang nilipat ako ni Lord. And then, 5th Avenue, nagbabaan yung mga pasahero, meron isang matanda na nasa dulo ng upuan. Nakaganyan. So habang tinititigan ko siya, pulis dako yata dito. Alam niyo po yung mga Chinese horror movie, no? May hindi po ako manood noon. Kaya parang, yung matandang yun. And then habang, yung kanang mata ko, kasi nga parang kinalibutan ako nung habang tinititigan ko siya eh. Yung kanang mata ko, talaga sinisilip-silip siya. Nakakita ko po, di ba tayo kapag nakaupo, pag uusod tayo, gaganyan tayo. No? Siya hindi. Habang nakaupo siyang ganyan, umuusod po siya sa akin ng hindi kumikilos ang katawan. Halos tumayo ang balahibo ko. Sabi ko, tatayo ko po yung emergency push button. Sa takot ko, lahat ng balahibo ko na nayo. Sabi ko, in Jesus' name, malapit na siya sa akin. Then habang, wow! Tapos nasa tabi ko na, napahawak na ako sa tubo. Sabi ko, Lord, kakausapin ko na para matigil na itong nararamdaman ko. Then, kinunod ko siya, Nay, saan po ba kayo pupunta? Tumitig sa akin ganyan. Buti na lang nagsalita. Kasi kung hindi nagsalita, talagang mananak po ako sa nagsalita po siya. Sabi niya, doon sa monumento. Di paghabang nagkikwentuhan po kami about sa kanyang pamilya, sabi ko, nasa po yung pamilya niya, wala daw siyang pamilya, nagsosolo na daw siya sa buhay. Sabi ko, ano gagawin niya sa monumento? Sabi niya, may imimit akong tao. O sige, samahan ko na po kayo.
Then pagbaba ng monumento, inalalayan ko si nanay, ang dami nagtitingin na sa akin tao. Titingin sila, tapos napapangiti. Sabi ko, wow, gentleman. And then, habang naglalakad kami, nalalayan ko, pagbaba ng hagdan, sa kaliwa pong banda, meron pong master siomay doon. Umagang-umaga, gutom ako, hindi pa po ako nakain. Sabi ko na, kain muna tayo master siomay. Sabi ko, sige, kain tayo. And then, sabi ko, ate, dalawa. Sabi niya, ate, ikaw, hindi, dito na namin kakainin. Napatingin sa akin yung tindera. Napangiti. Sabi ko, talagang napaka-gentleman ng mga pastor. Then kain kami, usap kami, sabi ko, type na eh, nasa na yung imimit nyo? Sabi niya, actually, wala talaga akong imimit eh. Takbo kami sa utak ko, niloloko ata ako ng malantak ko eh. Budol-budol ata ako. And then, sabi niya, saan ka ba pupunta? Sabi ko, pastor po ako, mag-preach po ako eh. Ako po speaker mo eh, malilate po ako pag kinasama ko po kayo dito. Sabi niya, sama ako sa'yo. Sabi ko, ba yan? Eh, matanda, I think 70 years old. No, gano'n pang lumakad. Siguro, sa tatlong hakbang, 30 minutes. So, sabi ko, sige, sama po kayo. Yan, habang inaalalayan ko po siya, papunta sa Sakaya, may overpass. Tatawid. Sabi ko, pagtihira naman, Lord. Kaya nalalayan ko siya, yung mga nakakasalubong tingin sa akin. Talagang napapangigis, gentleman. So, nawawala yung Habang naglalakad, na-enjoy ko na. Hindi ko na napapansin yung na ako natatakot sa oras, gawa ng malilate ako. Overpass, nakakawid kami doon. Ang daming tao nagtitinginan sa akin. Kasi iniisip ko, gentleman, no? Sakay ako ng jeep, sakay kami ng jeep. Dinalalayan ko si nanay, pupo sa jeep. Sabi, okay, kwentuhan kami. Ganyan, dinayad ko pa. Pagbaba ng Sangandaan, sabi ko, Nay, napaglakad ko kayo ng malayo. So, sakay na po tayo ng pedicab. Tinawag yung pedicab driver. Siyempre, kasama yung sidecar, no? And then, lapit siya sa akin, sabi ko, Kuya, doon lang kami sa may tapat ng best stop sa church. Sabi niya, sige, sakay na po. Sabi ko, Nay, una ka na. Then yung pedicab driver, tingin sa akin. Sabi, ngumiti. Sabi, banat, sino pinauuna mo? Wala akong kasama, sabi ko, tagal kong nagmukhang sirawan ka. Wow! Then, sabi ko, hindi na po ako sasakay.